27, alas 6 ng gabi para sa isang puno ng saya at papremyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Naproxen Sodium Flanax, Sangguniang Barangay ng Barangay 185, Caloocan City, Barangay LS 97.1 Forever, at Super Radio DZBB 594. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Tanggap tayo ng report mula kay Glenn Wego. Glenn. Iginagalang ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang resulta ng investigasyon ng CIDG sa pagkamatay ng kanilang student athletes na sina Rene Paterponia at Divine Adili. Kung maalala, inirekomenda ng CIDG na makakasuhan ng nasa 11 individual, kabilang si resign coach na Baldwin at 10 iba pa dahil sa umunoy paglabag sa anti-hizito. Kasabay nito, tiniyak ng Ateneo na patuloy sila maikipagtulungan ngayong nasa kamay na ito ng Department of Justice. Nananatili naman umanong matatag ang kanilang commitment sa accountability at kapakanan ng mga estudyante. Patuloy din umano ang kanilang suporta sa mga pamilya ni Paterponia at Adili. Ako sa Glenn Nuevo ng Super Radio DZBB. Balitang totoo. Sinudatan ang report ni Carlo Mateo. Carlo. Tuluyan ng inihain ng NBI ang reklamong qualified human trafficking sa Pasig Prosecutor's Office laban kay dating Congressman Mike Defensor. 10 minuto bago magsara ang piskalya ng siyudad ng Pasig, dumating ang mga tauhan ng NBI, dalang may 2 kahong dokumento kaugnay ng kaso laban kay Defensor at sa may bahay nito. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na matibay ang ebidensyang hawak ng NBI kaugnay ng isinagawang pagsalakay sa isang KTV bar sa Pasig City na pag-aari umano ni Defensor. Ayon pa sa NBI, kabilang dito ang pagdadala ni umano sa mga babaeng biktima mula sa isang KTV o mula sa KTV patungo sa hotel na malinaw umanong may nangyayaring sexual exploitation. Nauna nang iginiit ni Defensor na panggigipit ang hakbang na ito ng NBI laban sa kanya. Ako si Carlo Mateo ng GMA. Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Isa pang report muna naman kay Luisito Santos. Louis. Lahan Education Secretary Sani Angara ang pagkasagawa ng physical school safety audit sa Parañaque National High School ngayong araw. Ang inspeksyon ay bahagi ng pambansang school safety campaign ng DepEd na naglalayong protektahan ng mga pampublikong paaralan laban sa iba't ibang banta sa seguridad. Nagsagawa si Angara ng masusing inspeksyon sa mga pasilidad at infrastrukturang pangseguridad ng paaralan upang matukoy ang mga pangangailangan ng agarang pagkukumpuni at pagpapabuti. Kabilang sa mga siniyasat ng kalihim ang seguridad sa mga pasukan kung saan sinuring niya ang pagpapatupad ng inspeksyon sa mga bag gamit ang handheld metal detector. Binisita rin ng kalihim ang guidance office, mga silid-aralan at CCTV monitoring system ng Parañaque High School. Sinuri rin ng Angara mga kasalukuyang administratibong investigasyon kaugnay ng mga aligasyon ng misconduct ng ilang tauhan nito. Matatandang nagprotesta ang mga estudyante ng Parañaque National High School main kamakailan dahil sa umano'y sexual harassment mula sa ilang guro. Tiniyak ng DepEd ang mabilis, tatat at mas may titna kumpina sa paghawak ng mga lahat ng reklamo. Nanawagan din ang School Division Office ng Parañaque sa sinumang may hawak na may impormasyon na makipagtulungan sa investigasyon. Sa kasalukuyan ay sumasailalim na sa psychosocial support at counseling mula sa mga guidance professional ng mga apektadong mag-aaral upang matiyak ang kanilang karapatan at emosyonal na kaligtasan. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. Kanina, nabisto ang dalang caliber 38 na baril ng isang grade 10 student sa Apari School of Arts and Trades. Kutsilyo naman ang bitbit ng isa pang kaeskwela. Depensa nila para ito sa kanilang seguridad laban sa kanila umanong kaaway. At dahil nga sa insidente, mas pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa Cagayan. Nasa kustodiya ng DSWD ang dalawa para sa counseling. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Francisco nitong Biyerkules, isang